Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy! Ang ating pag-uusapan ngayon ay makikita ho natin sa Judges chapter 13. No, Judges chapter 13, I'm gonna read from verses 1 to 5. Tatalon ho tayo, okay, sa verse 24 hanggang 25. Although ang discussion natin ay magdudwell sa Judges 14, I want you to listen to the text para magkaroon tayo ng foundation sa discussion natin about Judges chapter 13. Ready? Again, the Israelites did evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to the Philistines who oppressed them for 40 years. 40 years, bear that in mind. In those days, a man named Manoah from the tribe of Dan lived in the town of Zorah. His wife was unable to become pregnant and they had no children. So the angel of the Lord appeared to her. Nagpakita ang angel sa kanya at sabi, "You are barren and childless." What an introduction. "But you are going to become pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazirite." Everybody say Nazirite. So ang condition, magkakaroon baog ang nanay ng batang ito at nagpakita ang angel sa kanya para sabihin siya ay bibigyan ng anak, pero itong batang ito ay Nazirite. Ibig sabihin, ibinukod. At may mga certain restriction, hindi daw pwedeng uminom ng alak, hindi rin pwedeng gupitan ng kanilang buhok. He will take, ano ang purpose ng batang ito? He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. So ang purpose ng batang ito, siya yung magdi-deliver mula sa captivity ng mga Israelites sa mga Philistines papunta sa paglaya. So nung ipinanganak ang batang ito, jump tayo sa verse 24. When her son was born, she named him Samson. And the Lord blessed Samson as he grew up. And the Lord blessed Samson as he grew up, and the Spirit of the Lord began to stir him while he lived in Mahanidan, which is located between the towns of Zorah and Eshtaol. I would like to call this message, Feelings Are Dangerous. Sabi mo sa katabi mo, feelings are dangerous. Amen. Alam kong mababaw ang topic na ito para sa mga 100% sanctified na mga member ng ating simbahan, sana all. Pero we will try to dig deeper in this very familiar story and look at what we can learn from the life of Samson. And I'm confident, mga kapatid, that God is going to eradicate a lot of strongholds in our lives today. At kung mapapansin niyo, mga kapatid, yung text na binasa natin, natatawa ko, may mga bibi ako nakikita. Okay? And, yeah, okay. So, God is going to eradicate a lot of strongholds in our lives today, but kaya ko po inintensyon na basahin yung verse 24 and 25 kasi kilala natin si Samson bilang isang taong malakas, pero gusto kong i-emphasize sa inyo yung binanggit sa verse 24 na itong si Samson ay pinagpala ng Panginoon. Ibig sabihin, kung alam natin na ang buhay ni Samson ay hindi naging maganda ang ending, I just want you to realize na hindi po nagsimula sa pangit ang buhay niya. Nagsimula po sa maganda, pinagpala, sapagkat si Samson ay pinili ng ating Panginoon sa isang layunin, na maging leader ng mga Israelites mula sa pagkaalipin ng mga Philistines patungo sa kanilang paglaya. Let me repeat, I need all of you to be reminded that Samson was blessed and Samson was chosen. So kung siya ay nagsimulang strong pero nag-end na wrong, ano ang mga bagay na pwede nating matutunan sa buhay ni Samson? Now, konting trivia lang. Si Samson po ay ang pinakahuling judge ng nation of Israel. Now, alam ko sa atin, pag sinabing judge, yun nakikita natin may mahabang damit at nandun sa judiciary.
para maghatol sa mga nagkakasala. Pero ang judge nung unang panahon, amen, ito ay tumatayong mga tribe leader ng nation of Israel bago pa sila nagkaroon ng hari. So si Samson ang pinakahuling judge bago nagkaroon ng pinakaunang hari na si King Saul. Komprende? So ibig sabihin, si Samson ang final, si Samson ang last judge of Israel. At ang kanyang pamamahala umabot ng 20 years. At sa kanyang pamamahala, mga kapatid, bago pumasok ang monarkiya o ang king o ang hari sa nation of Israel, kinonsider si Samson to be the strongest man the world has ever seen. Alam naman natin, pag sinabing si Samson, kahit i-google mo, talagang muscles kagad ang makikita mo. Di ba? Kaya nga yung mga gym ipinangalan kay Samson kasi parang pag nabanggit yung Samson, alam mo kagad, meron siyang katangi-tanging physical strength. Pero contrary to popular belief, yung story po ni Samson malungkot. Hindi naging maganda ang ending ng kanyang storya sapagkat maraming Bible scholars tinag si Samson bilang violent, tinag nila si Samson bilang arrogant and promiscuous kasi nga paiba-iba ang kanyang babae. Paiba-iba yung kanyang kinakasama at naging asawa. So mapapansin ninyo, si Samson nagsimula siya at nagsimula ang kanyang buhay sa miracle kasi baog yung kanyang nanay, ibinigay siya at siya yung answered prayer. Nagsimula siya sa milagro, nagtapos siya sa trahedya. He started strong and he end up wrong. Kung babalikan natin ang story, may isang angel na nagpakita sa kanyang nanay at sinabi nitong angel na ito na siya'y magkakaroon ng anak. So mapapansin niyo, hindi pa buntis yung nanay, pre-announce na kagad. Merong early announcement. No? Yung angel na magkakaroon siya ng anak. And very critical ito sapagkat kung papansin niyo ang scripture, hindi lahat ng nagbubuntis ina-announce. Pero meron tayong mga kilalang biblical heroes na bago ipagbuntis, ina-announce muna. May kilala kayong ganon? Jesus. Di ba? Bago ipinagbuntis si Jesus, in-announce muna ni Mary. Si John the Baptist. Bago in-announce si John the Baptist kay Elizabeth, nagpakita rin ng angel. Same angel Gabriel ang nagpakita sa kanya. Kung kilala niyo si Isaac, yung kanyang pagkakapanganak ay in-announce din ng ating Panginoon. So there must be something significant kasi in-announce ng angel na itong si Samson na ipapanganak ay magiging military leader ng nation of Israel. Pero hindi siya katulad ng normal na mga lalaki at normal na mga tao sapagkat bago pa man naipagbuntis at bago pa man naipanganak itong si Samson, meron ng panata ang Diyos. Ang sabi ng scripture sa verse 5, itong si Samson ay magiging Nazirite. Everybody say Nazirite. Kung makikita nyo sa verse 5, no? Ang sabi rito, you will become pregnant, you will have a son, whose head is never to be touched by a razor. Bawal siyang gupitan. Because the boy is to be a Nazirite. So ibig sabihin, si Samson, hindi siya natural at normal na lalaki o bata sapagkat siya ay magsisilbing Nazirite. Now, ang tanong na marami sa inyo, ano ibig sabihin ng Nazirite? Now, ang Nazirite ay galing sa salitang Nazir. Nang ibig sabihin is consecrated or set apart. Pag sinabi mong Nazirite, ibinukod siya. Ibig sabihin, yung damit mo ngayon, sa dami-dami ng damit sa department store, yan ang pinili mo, binukod mo, ang tawag doon, consecration. Out of so many dresses, out of so many shoes that you see on the department store, yung sapatos na yun ang pinili mo, ibig sabihin, kinonsecrate mo siya. Sinet apart mo. So, ibig sabihin, sa dami-dami na batang ipinapanganak, si Samson ay kinonsecrate ng Panginoon for a certain purpose. At ano yung purpose na yun? Maging military leader ng nation of Israel para magkaroon ng kalayaan ang kanilang bansa. Komprende? Maliwanag. Okay, so ibig sabihin, si Samson, kinonsecrate para maging leader, ang kanyang objective, pamunuan ang buong nation papunta sa kalayaan. Yun nga lang, pag ikaw ay Nazirite, may mga restriction ito. May mga certain restriction kapag ang isang tao ay Nazirite. Now, bigyan ko kayo ng tatlo kasi tatlo lang naman talaga to. Ano ang tatlong restriction kapag ikaw ay Nazirite? For example, ako ay Nazirite, meron akong tatlong bagay na hindi pwedeng gawin. Una, ang Nazirite, hindi siya pwedeng humawak o lumapit sa mga patay. Bear that in mind. Number 2, ang Nazirite, hindi pwedeng uminom ng alak. Sabi mo sa katabi mo, disqualified ka sa Nazirite. Disqualified. Okay? Pangalawa, ang Nazirite, hindi siya pwedeng uminom ng alak or any alcoholic beverage. At ang pangatlo, ang Nazirite, hindi pwedeng gupitin ang buhok. O basahin natin sabay-sabay kasi kailangan natin niya maunawaan. Ano yung tatlong restriction ng Nazirite? Una, bawal humawak o lumapit sa patay.
Pangalawa, bawal uminom ng alak. Sino sa inyo number 2 pa lang, disqualified na? Okay? And number 3, bawal gupitan ang kanyang buhok. So ibig sabihin, si Samson, dahil siya ay Nazirite, bawal niyang gawin ito. Komprende? Anong kapalit? Ang kapalit ng restriction, binigyan siya ng supernatural na lakas. So ibig sabihin, bukod tangi siya na hindi pwedeng gawin ito, pero yung lakas niya kakaiba din. Bukod tangi din yung ibinigay na lakas ng Panginoon sa kanya, sapagkat kilala si Samson, again, to be one of the strongest men that ever lived. In fact, kung titignan nyo ang track record ni Samson, kayang pumatay ni Samson ng isang leon gamit yung kanyang sariling kamay. Everybody say, "Ooh." Kung titignan nyo ang story ni Samson, if you are curious, Judges 13 hanggang 16, si Samson, mga kapatid, has the capacity to kill 1,000 Philistines gamit ang jaw ng donkey. 1,000 versus 1. Kaya niyang gawin lahat. In fact, yung pinakakilalang miracle na ginawa ni Samson, yung nakahawak siya sa 2 poste, right? Nakakadena siya, ito yung huling hininga ng kanyang buhay, na tinulak niya yung poste ng templo at yung buong templo ay nag-crash down. Ganon siya kalakas. Sabihin nyo nga, ganon siya kalakas. Ganon siya kayaman, di ba? Ganon kalakas si Samson. Ibig sabihin, talagang kilala si Samson na malakas. Kaya, itong si Samson, naging sakit ng ulo ng mga Philistines. Kasi nagtataka sila, saan kaya galing yung lakas ni Samson? At kung babalik kayo sa mga susunod na linggo, itutuloy natin ito kasi I've been trying to squeeze in lahat ngayon pero talagang hindi kaya. Okay? Pero tingnan nyo, ang lakas ni Samson, hindi natin alam, and kung babalik ko kayo sa mga susunod na Sunday, i-spoiler ko sa inyo kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson. Spoiler alert, hindi sa buhok. Okay? So yung lakas ni Samson, pinaniwalaan ng lahat na galing sa buhok, kaya nga ang sabi ng scripture, talagang supernatural yung kanyang naging lakas, kaya naging sakit ng ulo siya ng mga Philistines. So yung mga Philistines, naging curious tuloy sila, saan kaya galing yung lakas ng taong ito? To the point, mga kapatid, tingnan niyo to, no? Si Samson, meron siyang supernatural strength, pero alam din ng marami sa atin na oo, meron siyang lakas, pero meron din siyang matinding kahinaan. Ano ang kahinaan ni Samson? In fact, let me rephrase. Sino ang kahinaan ni Samson? Sabi siguro ng iba, si Delilah. Pero totoo, mga kapatid. Kasi, oo, si Samson, kung lalaban sa mga lalaki, kahit 1,000 pa kayo, kaya niyang patayin. Pero pagdating sa babae, isa pa lang. Bagsak na kagad. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw ang topic ngayon. Amen? In fact, kung titingnan nyo ang history, walang makadefeat kay Samson, kaya yung mga Philistines ngayon, naging creative sila. Siguro sabi nila, teka lang, ang dami na nating pinasugod na lalaki, hindi siya matalo, subukan naman natin yung babae. So sinubukan nila ngayon na babae, kaya po si Delilah ay produkto ng kanilang strategiya. So yung 5 leaders ng mga Philistines, nag-gather sila, sabi nila, saan ba nanggagaling ang lakas ni Samson? Okay, ganito gawin natin, magbayad tayo ng babae, aakitin siya para malaman yung kanyang lakas. So kasi trinay na nila lahat ng strategy, trinay na nila ang lahat ng manly strategy, pero yung pala bumagsak si Samson saan? Sa babae. Now I find this fascinating sapagkat kung titignan niyo po ang kabuuan ng storya, although si Samson ang tinalaga ng Panginoon para ilabas ang mga Israelites sa pag-aalipin ng mga Philistines because ang mga Israelites have been a slave for so many times. Ilang beses silang naalipin. Babylon, Philistines, Egyptians. Pero itong nangyari sa kanila sa Philistines ang isa sa pinakamahaba nilang oppression. Amen? Kasi kung nakaalala niyo yung verse 1, 40 years silang naging alipin ng mga taga-Philistines. Pero alam niyo, ang sabi ng scripture, si Samson ay pinili para siya sana ang maglalabas doon sa pagkaalipin. Pero kung titignan niyo yung buod ng story at yung kabuuan ng story ni Samson, hindi niya natapos yung pinapagawa ng Lord. Ibig sabihin, namatay si Samson na hindi sila lumaya sa mga Philistines. Question, sino ang tumapos ng trabaho na sinimula ni Samson? Alam niyo kung sino? Si David. Saan tinapos ni David yung oppression? Nung tinalo ni David yung isang Philistine na si Goliath. Amen? Tignan nyo. Sinimula ni Samson, tinapos ni David. Si Samson ang merong assignment na maging leader para lumabas sila sa nation o sa pagkaalipin. Pero hindi natapos ni Samson yung kanyang trabaho sapagkat imbis na sumunod siya sa Panginoon, sumuway siya sa ating Panginoon. Sinong tumapos uli?
si David. Lagyan natin ng konting similarity yung dalawang ito. Si Samson tsaka si David parehong soldier. Pareho silang sundalo. Si Samson tsaka si David parehong leader. Si Samson tsaka si David parehong deliverer ng kanilang country. Pero ano ang kanilang pagkakaiba? Si David, in majority of his life, sumunod sa Panginoon. Si Samson, in majority of his life, hindi siya sumunod sa ating Panginoon. Si Samson judge, si David king. Si Samson may military might. Si David meron ding military might. Si Samson mahina sa babae. Si David, amen, bumagsak din sa babae. Tingnan nyo, si Samson judge, si David king, pero either judge or king, kasama ang kanilang mga military might. Kaya nilang pumatay ng mga tao. Kaya nilang makapagtagumpay sa isang gera, pero hindi nila napagtagumpayan yung last. Pareho sila. Kaya nilang mapagtagumpayan ang anumang gerang hinarap nila, pero pagdating dun sa kanilang last, sa idolatry, hindi nila ito napagtagumpayan. Ulitin ko lang, si Samson, kaya niyang pumatay ng isang leon gamit ang kanyang kamay. Si David, ang sabi ng mga awit nung unang panahon, kaya niyang pumatay ng 10,000. Kaya nilang gawin ang lahat ng ito, pero hindi sila nagtagumpay saan? Amen? Kaya nilang magtagumpay sa biggest enemy of their life, but they cannot defeat the enemy inside of them. Yung last. Doon sila bumagsak. Ano sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid? Ang sinasabi ng Lord sa atin, kahit gaano katindi ang iyong military might, kung wala ang Panginoon, hindi natin madidefeat yung mas matinding oppressor, yung kasalanan. Kahit na ikaw ang pinakamalakas katulad ni Samson, kahit ikaw ay pinaka-talented katulad ni David, kahit makuha mo ang napakaraming opportunity sa buhay, kung wala ang kamay ng Panginoon sa atin, hindi po tayo makakapagtagumpay. In fact, kung ginamit lang ni Samson yung lakas niya para sa kaluwalhatian ng Panginoon, na-serve niya ang purpose niya. Pero imbis na gamitin niya yung kanyang lakas para sa Panginoon, ginamit niya para ma-impress ang mga kababaihan. Hindi niya na-realize na sa kanyang sunod-sunod na pagsuway, nawawala na pala unti-unti ang anointing at kamay ng Panginoon sa kanya. Hindi ko alam kung sino kinakausap ng Panginoon dito, na marami sa ating confident pa rin tayo kasi palagay natin may anointing pa rin ang ating ginagawa, pero baka hindi natin namamalayan na unti-unti nang nawawala yung gigil, yung gilas, yung bangis ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, at nakakatakot pong isipin na iniisip natin kasama natin ang ating Panginoon only to find out na paggising mo isang umaga, magugulat ka na lang, wala na pala sa iyo ang kamay ng ating Panginoon. At iisipin nating iniwan tayo ng Panginoon, pero ang totoo tayo ang umiwan sa Kanya. Na hindi ka na kasing excited ng katulad ng dati, wala nang goosebumps na katulad ng dati, hindi ka na kasing passionate ng katulad ng dati. The Word of God doesn't move you anymore. The Word of God bores you right now. The Word of God seems like something that wala na dating sa iyo ang salita ng ating Panginoon. At kung tayo ay magiging manhid sa salita ng ating Panginoon at magiging manhid sa pinapagawa ng ating Panginoon, that is a dangerous path. It is a recipe for a disaster. Gini-give up mo ang giftings mo dahil nawala na sa iyo. Hindi mo na malayan na wala na sa iyo yung kamay ng ating Panginoon. In fact, mga kapatid, kaya ko ito pinapoint out kasi ang mga Israelites have been in captivity for how many years again? 40. Sa Philistines, 40. Alam niyo mga kapatid kung anong unique sa story na ito? Hindi katulad sa Egyptians. Ang unique sa story na ito, for 40 years, hindi sila nag-pray sa Panginoon na palayain sila ng Diyos. They've never prayed for deliverance for 40 years. Alam niyo kung bakit? Naging komportable na sila sa bondage. Naging komportable na sila, nasanay na sila, na-normalize na nila na yung buhay na ito, yung pagiging alipin namin ng mga Philistines, could be. Ito na siguro ang plano ng Panginoon sa atin. They gave up fighting for their freedom. Hindi na nila ipinaglaban ang kanilang kalayaan at nasanay na sila. At yung sanang magliligtas sa kanila, na ang pangalan ay Samson, hindi rin na iba. Sa paggumawa rin ng mali, kasi malayo siya sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt, papunta na si pastor sa'yo. At makikita nyo mga kapatid, yung mga bagay na ginawa ni Samson na ito yung binabanggit ko, kaya nagawa ni Samson ito kasi it only reflects his real position to the Lord. Ang isang taong malapit talaga sa ating Panginoon, halata mo sa kanyang sinasabi, halata mo sa kanyang salita. Pero yung behavior natin mga kapatid reflects our position. It could be that some of us are succeeding sa ating buhay, succeeding sa ating mga karir, succeeding sa lahat ng ating ginagawa, but failing
in our relationship with our God. You might be full but not fulfilled. Makakabili ka ng relo pero hindi ka makakabili ng oras. Makakabili ka ng kama pero hindi ka makakabili ng tulog. Gusto ko lang i-remind ka, kapatid, na may mga bagay na ino-offer ang mundo na kayang ibigay ng Diyos, pero may ino-offer ang Diyos na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen? Purihin ang Diyos. Amen? Bakit parang katabi mo topic natin ngayon? So, kung si Samson bumagsak, magkaroon tayo ng autopsy. Tingnan natin, ano ang naging ugat ng pagbagsak ni Samson. Binanggit na natin yung Judges chapter 13. Let's go to Judges chapter 14. Punta tayo sa verse 1. Ito ang naging beginning ng pagbagsak ni Samson kasi alam ng maraming tao, alam ng maraming Christian, ang naging pagbagsak ni Samson si Delilah. Pero si Delilah is just the tip of the iceberg. Nagsimula ito all the way to Judges chapter 14. Ang sabi ng verse 1, one day, when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. Hindi ito si Delilah. Kasi si Samson, may asawa siya before si Delilah. Amen? So, itong si Samson, nung pumunta siya sa Timnah, merong isang Philistine woman. Red flag. Amen? Walang masama sa woman. Ang masama, yung Philistine woman. Ano sabi ng scripture? Yung babaeng ito, he caught his eye. Verse 2. So when he returned home, he told his father and mother. Excited siya. Mom and dad. A young Philistine woman in Timnah caught my eye. I love her. I want to marry her. Watch this. Get her for me. Meaning, I am decided. Nahanap ko na yung babaeng papakasalan ko. Mom and dad, get them. Kasi nung unang panahon, kahit nga naman sa Middle East talaga, yung parents talaga nakikipag-negotiate sa mapapang-asawa ng kanilang anak. Tanungin niyo yung mga OFW ng mga taga-Middle East. Alam nila yan. Okay? So, anong ginawa ng kanyang father and mother? Verse 3. So, his father and mother objected. Red flag number 2. Ang sabi ng kanilang nanay at tatay, tagalogin ko na kagad, wala bang ibang babae na ka-tribe natin at kalahi natin at naghahanap ka pa sa iba? Bakit ka pa pupunta sa mga paganong Filisteo para maghanap na mapapangasawa? Basa sa huli. But Samson told his father, get her for me, for she looks good to me. Here you go. Here you go. So merong natipuan itong si Samson, taga-Timnah, Philistine woman. Type niya, nabighani ang kanyang mata. Kaya sabi niya sa tatay niya, Mom and Dad, alam ko na, nahanap ko na ng aking mapapangasawa. Sure na talaga ako na siya na talaga to. Ang sabi ng tatay at nanay niya, sino? Taga-Timnah po. Bakit taga-Timnah pa? Wala ba tayong mahanap dito na taga... Now, sa atin kasi, hindi naman masama na makapang-asawa ka ng foreigner. Kung afam talaga niloob ng Lord sa'yo, wala tayong magagawa dyan. Pero hindi sinasabi ng Lord na huwag kang mag-aasawa ng foreigner. This is not an interracial issue. This is an interfaith issue. Kasi yung mga pagans na ito, they are serving a false God. Ayaw ng Diyos na makapang-asawa sila ng mga taong hindi sumasamba sa parehong Diyos. So alam niyang bawal yun. Kaya sabi ng tatay niya, wala ka bang ibang mahanap? Pero ano sabi ng verse 4 ulit sa dulong-dulo? Kunin mo siya because she looks good to me. Ulitin natin. Ang sabi ng nanay at tatay niya, wala na bang iba? Pero ang sabi ni Samson, siya ang gusto ko. So in essence, si Samson, dinisrespect niya yung kanyang magulang, hindi niya vinalue yung opinion ng kanyang mga magulang, hindi siya nakinig sa kanyang mga magulang. Ask me why. Bakit hindi nakinig si Samson? Kasi si Samson ay controlled ng kanyang feelings. Amen? Akala ni Samson, love at first sight. Akala ni Samson, love at first sight, pero ang totoo, lust at first sight. Let me prove that to you. Bakit? Ano ang sabi ng scripture? Hindi niya naman kilala tong babaeng ito. Nabighani lang siya sa ganda. He was starstruck with her beauty. Judgmental ko naman, pastor. Hindi. Verse 2. Ano sabi ng verse 2? A young Philistine woman in Timnah caught my eye. Hindi niya kilala. Nabihag lang yung kanyang mata. Sabi mo sa katabi mo, delikado talaga yung mga mata na yan. Kung saan-saan nakakatingin. Hindi mo makokontrol ang unang tingin, pero yung pangalawang tingin, alam mo na yan. Ano pa sabi ng verse 3? Verse 3, but Samson told his father, get her for me, for she looks good to me. Alam niyo ba kung bakit bumagsak si Adan at Eva?
Kasi yung prutas looks good. Here you go again. Bumagsak na naman because pakiramdam nila, pero hindi porket it looks good, it is good for your heart, it is good for your soul. Hindi porket maganda sa paningin, maganda sa kaluluwa. Hindi porket maganda sa paningin, maganda sa ating spiritual journey. It feels great. Di ba, pasin nyo, no? May kilala kayo, kasi perfect kayo, hindi nangyari ito, no? May mga kilala ba kayo na talagang sobrang in love nila, na talagang lumulutang sila sa alapab, that it feels great. Talagang ramdam na ramdam nila yung pag-ibig, pero hindi porket it feels great, kalooban ng Panginoon. Hindi porket masaya tayo, kalooban ng ating Panginoon. Let me repeat, they were not allowed to marry a citizen of other nation. In fact, I dig deeper, alam nyo ba yung salitang timna, yung salitang timna, pag kinonvert mo, i-translate mo, is actually the word forbidden. Forbidden na eh. Sinabi pa ng mga magulang, bawal, hindi ka pa pwede maghanap. Pero dahil masyado si Samson in love na kanyang, may kilala ba kayong ganun mga kapatid? Na sinabihan na ng nanay, sinabihan na ng tatay, sinabihan na ng mga kaibigan, pero dahil masyadong in love, sabi nila, wala akong ginagawang masama. Suportahan nyo na lang kung anong gusto. Gusto kong lumaya. Pinaniwala tayo ng maling katotohanan na akala natin porket tayo ay masaya, kalooban ng ating Panginoon. And one of the greatest damages na nangyayari sa buhay ng maraming Kristiyano is our belief na yung pinapaniwalaan natin, yun ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi po porket pinapaniwalaan natin, yun ang kalooban ng Panginoon. What determines the will of God is His Word. The will of God is found in God's Word. And unfortunately, marami sa atin, kaya tayo may feeling of fear, feeling of anxiety, feeling of depression, feeling of being not enough, feeling of I'm not educated enough, not experienced enough, is because pinaniwalaan natin yung sinasabi ng naririnig natin, ng dyablo. Imbis na makinig tayo at tignan natin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Talagang sasabihin sa iyo ng dyablo, wala kang mararating. Talagang sasabihin sa iyo ng dyablo, wala kang kwentang tatay, wala kang kwentang nanay, wala kayong kwentang magulang. Hindi ka nila na-appreciate. Hindi nakikita ng boss mo lahat ng effort mo. You are not enough. You don't have what it takes. Hindi ka mahal ng asawa mo. Hindi ka love ng lolo mo. But lahat ng yan kasinungalingan. And you know it. Alam mo ang kasinungalingan, but you believe it anyway. And you allow your feelings to affect your decision. You allow your feelings to affect who you are. And you must not allow that. Bakit? We are not called to walk by our feelings. We are called to walk by faith. And instead of controlling our emotions, we allow the emotions to control us. Feelings are dangerous. You know why? Because feelings can change. Feelings are misleading. Feelings will make you overlook the red flags. Sunod-sunod na yung red flags, hindi mo makita kasi masyado kang in love. Ang sabi ng mundo, follow your heart. Never sinabi ng scripture na follow your heart. Ang sabi ng scripture, follow the Lord, not your heart. Kasi ang puso natin misleading. Ang puso natin dadalhin tayo sa kapahamakan. Pero ang salita ng Panginoon dadalhin tayo sa kabutihan. At lahat ng mga nanay, sumigaw ng amen. Sabi mo sa katabi mo, babawi si pastor sa mga nanay. Ano ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9? Tagalog para si Bir. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ang puso natin bulok. Ang puso natin misleading. Ang sabi ng feelings mo, in love ka. Pero ang totoo, in lust ka lang. Paano mo malalaman? Ang tunay na pag-ibig, it looks from the inside and out. Ang lust from outside in. Nakabase sa nakikita. Amen? And I don't know who is this for, sinasabi ng Panginoon. Yan, ikaw. Ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, do not allow your senses to determine your decision. Do not allow your feelings to determine your decision. Sinabi na ng nanay mo, wag na. Sinabi na ng mga kaibigan mo, wag na. Ang sabi ng mga mahal mo sa buhay, mali yan. Ang sabi mo naman, alam ko, ito ang tama. Come on now. Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga topic ngayon. Amen? Tingnan mo, si Samson, sinabihan ba siya ng nanay at tatay niya? Ilang beses. Pero nakinig ba siya? Hindi. Alam niyo, na-discover ko, kaya mahirap kay Samson na mag-decide.
na wag ipursu yung hindi pinapapursu kasi decided na siya. And I've counseled a lot of people, even those who are living in sin. Pero alam mo, ang pinakamahirap kumbinsihin, yung mga desidido na. Kumbinsido silang malaya sila. Kumbinsido silang masaya sila. Na hindi nila namamalayan. Kaya lang sila masaya kasi bago pa yung counsel, bago pa yung babala, nakapag-decide na sila, ito na talaga gusto ko. We are not called to obey what feels right. We are called to obey what is right. What is the right thing to do? Tingnan mo verse 3. But Samson told his father, get her for me. Tingnan nyo, pinapakuha na ni Samson yung babae. Ibig sabihin talagang sigurado na talaga siya. Ito na talaga yung gusto niya. Amen? Kaya siya nakapag-decide. At lahat ng kanyang mga, by the way, lahat ng mga mangyayari sa buhay ni Samson ay may kinalaman sa desisyon na ito. E lagi mong tatandaan mga kapatid na lahat ng mga disiplina mo sa buhay, nakaakibat yan, nakaangkla yan sa mga desisyon mo sa buhay. Kapag nagdesisyon kang magpapayat, nagdesisyon ka na ayusin ang iyong buhay, kapag nagdesisyon ka na sumunod sa Panginoon, lahat ng disiplina gagawin mo para ma-accomplish yung desisyon mo. Pero kung hindi ka magde-decide, for example, na sumunod kay Lord, edi yung disiplina mo, nakadepende dun sa desisyon mo. Nagas nyo? At kung nag-decide si Samson, siya na talaga ang babae para sa akin, ibig sabihin, naging matimbang sa kanya yung kanyang nararamdaman kaysa sa katotohanan ng ating Panginoon. And it's dangerous if our senses are more convincing than the Word of God. It's dangerous if our feelings are more powerful and convincing than the Word of God. Kasi ito ang alam ko sa pakiramdam, di po ako nagmamalinis. Ako din po ay nadala ng aking pakiramdam. Nadala tayo ng galit, nadala tayo ng takot, nadala tayo ng pag-ibig. Di ba naaalala nyo yung dati nyong gusto? Inabot kayo 5 years. Kumbinsido ka na siya para sa'yo, di ba? Kasi nga, in love ka eh. Hindi naman tayo nagmamalinis. Yung katabi mo sa kanan, ganun din. Yung katabi mo sa kaliwa, ganun din. Ano ang totoo rito? Napansin nyo? Pagka talagang takot ka, anxious ka, worried ka, or in love ka, lalamunin ka talaga ng feelings mo. At ang totoo, ganito yan, ano? Yung feelings natin, lulunurin ka. So kung wala kang pinangahawakan, malulunod ka. So napakahalaga mga kapatid na kapag dumating yung feelings na yan, kailangan meron tayong pinangahawakan salita ng Panginoon. Or else, we will make a lot of stupid decision. You will spend money on somebody that will never pay you back. And you will spend time to someone who will never love you back. O yan na naman, puro pag-ibig na naman mga iniisip nyo. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, with convincing power. Alam niya kung bakit? Hindi naman kasi talaga po pwedeng susunod ka pero hindi ka masasaktan eh. Lahat ng pagsunod kay Lord may kaakibat na sakit talaga yan. Lahat ng pagsunod sa Panginoon may kaakibat na hirap. Pag pinag-give up ng Lord sa'yo, mahirap yun. Tamo, Lord, bibigay ko na po. Lord, bibigay ko na po. Sabi na Lord, nasa na? 3 years na. Anong ganap natin? Alam niyo kung bakit? Because ang obedience sa Panginoon, tatandaan niyo to, sa obedience natin sa Lord, non-negotiable ang sakit. It will happen. Pero, kapag sumunod ka, ang ending mo masaya ka. Pag sumuway ka, ang ending mo masakit. Which path would you choose? Kasi minsan lang, kaya natin pinipili yung mali, we mean well. Napansin nyo, hindi rin naman natin alam na mali eh. Clouded lang talaga yung decision natin ng ating feelings. Hindi ako nagmamalinis kasi lahat tayo ganyan. Akala, convinced ka talaga na yun ang tama because we fail to see what God sees. Hindi natin makita yung nakikita ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung nakikita ng mga taong nagmamahal sa atin. Siniko ka na, sinabihan ka na, tinadyakan ka pa. Pero nasabi niya, huwag ka nga makialam, alam ko ang ginagawa ko. Tama mga kapatid? Kahit yung mga nanay, tatay nyo, dumaan din dyan. Lahat tayo dumaan din dyan. Because we fail to see what God sees. Ang nakikita lang natin yung pinopromote ng mundo, yung pinapractice ng mundo, yung pinupuri ng mundo. Amen?
Nalulungkot ako sa mga kumakalat na uso ngayon. You follow your own truth. Where's that even coming from? We only follow one truth. Wala tayong kanya-kanya. Ang truth hindi relative. Ang truth hindi siya kanya-kanya. Isa lang ang definition ng katotohanan. At yung konsensya mo, hindi yan ang standard ng katotohanan. Yung standards mo, hindi yan ang standard ng katotohanan ng ating Panginoon. Ito ang standard ng katotohanan ng ating Panginoon. Sinabihan siya ng tatay niya, sinabihan siya ng nanay niya, sabi niya, Mom, I have decided to follow my feelings. No turning back. So ano nangyari? Verse 5. Are you excited? Fasten your seatbelt. Verse 5. It will get worse. It will get worse. Verse 5. So Samson went down to Timnah, so talagang tinuloy niya, together with his father and his mother. Now, kung gusto niya yung babae, pinurso niya sa Timnah, pero kasama niya yung nanay at tatay niya, ano kaya mangyayari sa tingin ninyo? Come on now. Come on now. Pupuntahan niya yung babae, sasama niya yung tatay at nanay niya, ano kayang gagawin nila? Mama, magpapakasal na. Tinuloy niya talaga. Sabi mo sa katabi mo, ang tigas ng ulo mo. Tinuloy mo pa. Sakit eh. Kahit ako, nasasaktan ako eh. Tigas din kasi ulo natin, ano? Katok. Tigas. Hard-headed eh. Tingnan nyo. Si Samson, he went to Timnah together with his father and his mother. What's it? And as they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion came roaring toward him. Now, interesting. Kasi sabi ng scripture, habang papunta siya ng Timnah, dumaan sila sa vineyard. Why is this important? Because this is red flag number 1. Vineyard. Anong meron sa vineyard? Ubas. Anong napoproduce ng ubas? Wine. 3 restrictions ng Nazirite. Bawal humawak ng patay, bawal uminom ng alak, pero naglalakad sa pagawaan ng... Amen? At nung naglalakad siya papunta ng vineyard, merong isang leon, amen, na nagro-roar papunta sa kanya. Amen? Sumuway siya, obviously. May red flag number 1. You're not supposed to be there. You're not supposed to be in Timnah and you're not supposed to be in that vineyard. Because nilalapit mo ang sarili mo saan? Sa tukso. You're not supposed to, actually sa mas malalim nga talaga na ruling ng Nazirite, kahit paghawak ng wine, bawal eh. So you're not supposed to, hindi ka dapat humahawak ng wine. Amen? Pero ano nangyari? Sa kanyang pagsuway, di bali lang masuway ko ang utos ng Panginoon basta magawa ko yung gusto kong gawin. Okay, mag-alala, hindi po kayo to. Huwag kayong masasaktan kasi hindi kayo to. Taga-ibang church to. Okay? Sa kagustuhan niya na masunod ang kanyang nararamdaman, willing siyang maglakad sa edge, pumunta sa temptable situation. May kilala kayong ganyan? Si David, naalala niya? Di ba si David? Kaya niya nakita si Bathsheba na nagtitake a bath kasi he was not supposed to be there in the first place. He was supposed to be in the battlefield, pero pinili niya na magstay sa bahay. He was at the wrong place, at the wrong time. And what happened? David fell. And now, si Samson nakikipaglaro sa apoy. Yung parang, hindi ako maglalasing, pero andito ako sa bar. Ano isa sa mga, lagi ko sinasabi sa mga volunteers ng Children's Church, pwede ba natin palapakan ng children's team natin? We are trying our best to make sure that our children are in good security because kung ikaw ay pedophile, saan ka ministry papasok? It will be very stupid for you kung gusto mo magbago ng iyong buhay na ikaw ay pedophile, pupunta ka sa children's church. Lalapit. Alcoholic ka, nagtatrabaho ka sa bar. Gusto mo magbago? Doesn't make sense, isn't it? Bawal sa kanya, pero sasaktan na. Kanina, malakas pa amen nyo. Amen? Pero naglalakad siya saan? Sa vineyard. At tingnan mo matindi mga kapatid. Ang sabi ng scripture, merong leon na nag-roar toward him. Inatake siya ng leon. And usually tayo yan, inatake na naman ako ng demonyo. Pero what if, yung layon na ito, pinadala ng Diyos? Para huli siyang paalalahanan uli, sure ka na ba talaga na pupunta ka ng Timnah? Sure ka ba talaga sa decision mo na yan?
Anong ginawa ni Samson? Ang sabi ng verse 4, the Spirit of the Lord came powerfully upon him and he tore the lion apart with his bare hands. Hinawakan niya yung leon, sinakal niya yung leon, namatay yung leon. I don't know who is this for, mga kapatid, pero kapag tayo ay sumusuway sa Panginoon, God is patient. Nagagawa si Lord ng paraan para mapaalalahanan tayo ng paulit-ulit. Anak, sure ka na ba talaga dyan? Sasabihan ka ng pastor mo, sure ka na ba talaga dyan? Sasabihan ka ng tatay at nanay mo, sure ka na ba talaga dyan? Pag hindi ka pa rin nakinig, magpapadala ng leon. Para kaharipin ka, sasabihin, gusto mo ba talaga yan? Pero minsan, imbis na matauhan tayo, sinasakal natin yung leon. Ilan na kayang mga leon ang sinakal natin? Ilan na kayang mga nanay at tatay natin ang hindi natin pinaniwalaan? Ilan na kayang mga kaibigan ang tinuring natin kaaway kasi nagpapayo sila sa atin? Sinasakal natin yung mga bagay na pinadala ng Panginoon para paalalahanan tayo. Because our feelings are controlled by, our decisions are controlled by our feelings. Kasi kung hindi naman niya talaga pinurso tong babae na to, hindi naman talaga magkakaroon ng leon eh. He was not supposed to be there. Kaya mga kapatid, let me just tell you this, kapag sumusuway tayo sa ating Panginoon, huwag ka na masurpresa kung may mga leon na darating. Huwag ka na masurpresa na may mga threat. Huwag ka na masurpresa na kapag sumusuway ka may Batshebang naliligo. Huwag ka na magtaka na may trauma at the end of it. Huwag ka na magtaka na may abuse at the end of it. Parang sinasabi ng Panginoon siguro, baka sakali makinig siya sa leon at huwag niya na ituloy. Pero tinuloy niya pa rin. At kapag hindi tayo nakinig sa mga payo at tinuloy pa rin natin, it will only get worse. Verse 7. So, tinuloy niya, he went down and talked with the woman, and he liked her. Sometime later, he went back to marry her. He turned aside to look at the lion's carcass, yung patay na leon. Nung bumalik siya, nandun pa din. Pero watch this. Pero in it, sa loob ng leon, sa loob ng tiyan ng leon, kasi nakapatay na yung leon, right? Na sinakal niya, right? Patay na ngayon. Ang sabi ng scripture, doon sa leon na yun, nakakita siya ng swarm of bees. Ibig sabihin, pinamugaran na yung tiyan ng leon ng mga bubuyog. At kapag may bubuyog, may honey. So ano sabi ng scripture? Nakahiga yung lion, pagbalik ni Samson, oh, dito pa pala tong sinakal ko na to ah. Pero ang sabi ng scripture, yung tiyan ng leon, punong-puno ng Jollibee. So dahil punong-puno siya ng mga bees, ang sabi ng verse 9, watch this, verse 9, ang ginawa niya, he scooped out of the honey in his hand. Kumuha siya ng honey dun sa tiyan ng leon. Ano sabi ng scripture, kinain niya habang naglalakad siya, ginawa niya snack bite. Red flag number 2. Dahil ang mga Nazirite, bawal lumapit or humawak ng patay. Again, it gets worse. At alam niyo, tingin ko, malaking insulto ito kasi alam niya nagkasala siya, alam niya pumupunta siya sa kasalanan, pero dinownplay niya yung kasalanan niya na ginagamit niya pa yung honey bilang pagkain at snack, papunta sa kanyang pagkakamali at pagkakasala. At sabi ng scripture, when he rejoined his parent, he gave them some. Nung nakita niya yung kanyang mga magulang, binigyan niya rin yung kanyang mga magulang. Maliban naman ng mga magulang na galing yun sa tiyan ng patay na leon. So tinanggap, pansinin niyo, pagka talaga may mali, minsan nagdadamay ka pa, no? Ikaw din. Naalala niyo si Eve, nung kinuha niya? And he gave some to his husband, o to her husband. Nandadamay pa. At sila'y kumain din. But he did not tell them what he had taken the honey from the lion's carcass. Hindi niya sinabi sa kanya mga magulang na galing yun sa tiyan ng leon. But he did it anyway. Tingnan niyo mga kapatid, ano? Nilagay ni Samson ang kanyang sarili sa isang temptable position. Di ko alam kung may ganyan salita. Now question, masama bang pumunta sa vineyard? No. Pero dahil Nazirite siya, he was not allowed to be there. Alam niya yung vow niya. Ano yung vow niya? Hindi siya magpapagupit ng buhok. Hindi siya hahawak at lalapit sa kahit anong patay at hindi siya iinom ng kahit anong alak. Pero hindi niya sineryoso yung kanyang vow kasi masyadong clouded yung decisions niya ng kanyang pag-ibig sa babaeng ito. And I don't know who is this for, pero napakarami pong mga Christians nowadays, kasama na ako minsan, na may mga pangako at panata tayo sa Diyos pero hindi natin siniseryoso. Lalo na kapag dumarating tayo sa dilema na mas matimbang yung nararamdaman natin kaysa sa pinapagawa ng ating Panginoon.
Alam mo, kapag puro lang tayo expression ng pag-ibig sa Diyos, pero hindi naman natin nilalakaran yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi yan vow. Empty promise yan. So I don't know, is this for kung makakatulog na kayo for the rest of the service, just take God seriously. Seryosohin naman natin ang Panginoon. Huwag natin pagsamantalahan ng simbahan ng ating Panginoon. Seryosohin natin ang gawain. Seryosohin natin yung privilege na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Samson was supposed to lead the entire nation of Israel to freedom. Pero mas matimbang sa kanya that he downplay his sin. Dinownplay niya yung kanyang kasalanan at hindi niya nakita na yung kanyang buhay ay may purpose at may rason. Kapatid, may rason ang Diyos. May purpose ang Panginoon sa ating buhay. In fact, while I was reading Acts 20 verse 24, which is now an additional to my favorite message, as favorite verse rather, ang sabi ng Acts 20 verse 24, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus Christ. And that is to tell the good news of Jesus Christ. Tagalogin ko, ang buhay natin walang saysay hanggat hindi natin tinatapos ang assignment na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Lakaran natin yung vow natin. Yung pinangako natin sa Panginoon, tuparin natin. Yung pinangako natin at lahat ng desisyon natin nakaakibat dun sa pangako natin na yun sa ating Panginoon. Let me just say this to you. Lahat ng pangako natin, hindi natin kayang tuparin kung wala ang grace ng Lord. Malinaw yan. Amen? Pero we have to understand as well na ang buhay natin should not be governed by what we feel. It must be governed by the truthfulness of the Word of God. Kasi ang feeling natin will make you ignore the truth of God's Word. Ini-ignore natin yung totoo kasi nga meron tayong bagong totoo na pinapaniwalaan. It will make you ignore the truth. Ano sabi ng Scripture? When you feel weak, kapag nararamdaman mong mahina ka, ano ang sabi ng Scripture sa atin? I can do all things through Christ who strengthens me. When you feel overwhelmed, ano ang sabi ng Scripture? God is your refuge and your strength, the very present help in times of your trouble. Kapag lunod na lunod ka sa problema, yun yung nararamdaman mo, pakiramdam mo walang sumusuport at walang nagmamahal sa'yo. Ano ang sinasabi ng Scripture? Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. There is a difference between what we feel and what the Word of God is saying. Kahit pag galit ang Panginoon sa atin, that's what parang galit ang Lord sa akin. Parang malayo ang Panginoon sa akin. Pero ano sabi ng Scripture? His anger will last for a moment, but His favor will last for a lifetime. At kahit pa pakiramdam mo, pagod ka na, kasi marami sa inyo malakas pa, pero pasuko na. Kahit pa pagod na tayo sa ating buhay, nararamdaman natin na parang wala na tayong ibubuga. Ano ang sabi ng Scripture? Kumapit tayo at huwag tayong mag-give up because in due season you will reap. Harvest tayo. It's a matter of holding on to the truthfulness of the Word of God, trusting God and putting your whole confidence in the truth of His Word. Amen? Proverbs 3 verse 5. Alam nyo na to dapat, di ko nilalagay sa screen. Proverbs 3 verse 5. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your feelings. Yung ba sinabi? No, He shall direct your path. Do you want God to direct your path? Amen. Start walking in the truthfulness of His Word. Kahit pa especially right now, I don't know sino kinakausap ng Panginoon, pero marami sa atin, meron tayong scarcity mindset, pakiramdam natin kulang, kaya hindi tayo makatulong, hindi tayo makapagbigay. Takot tayo sa future natin kasi parang feeling natin yung bagay na meron ako kulang. Kulang ang sweldo ko, kulang ang ipon ko, ang daming kulang sa buhay ko. That is a scarcity mindset. Pero ano ba papaniwalaan natin? Yung sinasabi ng feelings natin o yung sinasabi ng Word of God? Kasi sinasabi ng Scripture, God will supply all your needs according to His riches and in glory. Kasi I'm poor. Mahirap lang kami. Mamatay na kami, I'm poor. Huwag niyong sabihin, I'm poor. Sabihin nyo, I'm 5. 1, 2, 3, poor, 5. Pinapatawa ko lang kayo. Pero di ba nakasanayan kasi nating sabihin yung bagay na na nararamdaman natin. Amen? Nobody loves me. Nobody appreciates me. But always hold on to the truthfulness of the Word of God. We need to wise up, church. Amen? Amen? Kahit pa anong gawin natin, naniniwala ako mas maganda ang plano ng Diyos. Hindi taga-team na ang ibibigay ng Lord sa iyo. What if
Mas maganda talaga yung plano ng Diyos sa'yo kaysa sa mga pinaglalaban mo. Pero ayaw mo pa rin sumuko. Nasa close, mga kapatid. Anong ginawa ni Samson? Ay, Samson talaga. Oh. Recap tayo. Sabi nila, ang kulit, tayo din eh. Verse 8, sometime later, he went back, this time to marry her. Bear that in mind, magpapakasal na si Samson. Jump, verse 10. Now, his father went down to see the woman. Siguro sabi ng tatay, ba't ba in love ka dito? Sino ba yan? And there, watch this, Samson held a feast. And it was a customary for young men. When the people saw him, they chose 30 men to be his companion. Hold on. Pagdating nila doon sa team na, ang sabi ng scripture, nagdaos si Samson ng feast. Now, I find that interesting. Kailangan nyo naman ako, interesting sa akin yung feast na yan kasi duda ako na yung feast na to may kasama inuman. Right? So, I dig deeper. Meron niya kay Alnyo, sinearch ko yung Hebrew word, naghanap ako ng Hebrew dictionary at alam nyo yung feast, ang Hebrew word ng feast ay wine feast. Ibig sabihin, non-stop ang lahat ng alak. Hold on. Pwede ba uminom si Samson ng alak? No, pero nagpa-feast pa siya. Siya pa nanlibre. Pastor, bagong uwi lang ako galing Saudi, pinainom ko lang yung mga kabarkada ko. May nagpa-feast pa siya. And watch this, sabi ng scripture, at naghanap sila ng 30 men na makakasama niya. 30 lalaki, may alak, ikakasal. Ano yun? Ikakasal, may alak, may 30 mga lalaki. Ano yun? Bachelor party. Nagdaos si Samson ng bachelor party. At sino hinanap niya mga kasama sa bachelor party? Mga lalaki dun sa team na. 30 of them. And this is the third thing kung bakit bumagsak si Samson. Alam niyo kung ano? Sa 30 na yon, nakasama sa kanyang bachelor party, puro taga-team na. Asan yung kaibigan niya? Walang invited na kaibigan niya. Either wala siyang kaibigan, o pangalawa, ayaw niyang ipaalam sa kanyang kaibigan yung event. Kasi alam niyang mali. May mga kilala kayong gano'n, nagulat ka na lang sa naging desisyon ng kaibigan mo, hindi ka invited. Kasi alam niya na nagkamali siya. And maaaring si Samson, hindi niya pinaalam sa kanyang mga kaibigan kasi he knows that what he is doing is wrong. The point being, in-isolate ni Samson yung kanyang sarili sa kanyang mga kaibigan. And isolation is one of the most powerful arsenal ng diablo. Every temptation is strong in isolation. Every temptation is strong. Ano ang sabi ng Proverbs 18? Whoever isolates himself seeks his own desire, and he breaks out against all sound judgment. He kept on disobeying over and over and over again. And I wish we have time. Kasi after this, nagpalaro pa si Samson. Gamit ang isang bugtong-bugtong. Ang premyo, 30 dresses, 30 mga damit. To cut the long story short, hindi mahulaan ng mga pinapabugtungan niya. Kaya ang nangyari, yung mga bisita niya sa kanyang bachelor party, tinakot yung mapapang-asawa niya. What a great start of the wedding. Tinakot yung mapapang-asawa niya na kapag hindi niya sinabi yung sagot sa bugtong, papatayin niya susunugin niya ng buhay. Yung mapapang-asawa ni Samson, susunugin ng buhay. Wow! Just because of disobedience, it is a series of stupid and tragic happening. Tinakot ang asawa niya. At dahil tinakot yung kanyang asawa, wala siyang mapambayad. Pumunta siya ng Ashkelon, pinatay niya yung 30 men doon, kinuha yung lahat ng damit, yun yung pinambayad niya doon sa kanilang pustahan. Sabi mo sa katabi mo, iba talaga magagawa ng feelings. I want you to be reminded of this. Saan nagsimula ang buhay ni Samson? He started strong. He was a man of blessing. His birth is a miracle. What happened to him? He disobeyed his parent.
he disobeyed and downplayed the word of God. Pero ewan ko napansin ninyo mga kapatid na merong certain part ng verse na ini-skip ko doon sa chapter that we are reading. Kasi binasa ko yung chapter 14 verse 1, 2, 3. And then tumalon ako sa verse 5 and then 6 and then all the way to verse 18. Pero I intentionally left that verse 4 because there's something in here that I want you to remind yourself of. Kasi hindi naman tayo perpekto. Si Samson din naman tayo, di ba? Matigas minsan po ang ating mga ulo na hindi po tayo naikinig. In fact, kung kakatokin nyo yung ulo ko, to, ganun din, pareho lang. Matigas po ang ulo nating lahat. Minsan may pride sa ating puso na ayaw nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero ano sabi ng verse 4? Habang sinusuway niya yung kanyang mga parents, ang sabi ng verse 4, his father and mother did not realize that the Lord was at work in this disobedience, creating an opportunity to work against the Philistines who ruled over the Israel at that time. What? Hindi daw wala ng mga magulang ni Samson na oo, sumuway siya, pero the Lord is at work in that disobedience upang makapag-create ng opportunity para makapasok si Samson sa mga Philistines. And without proper exegesis, we might misinterpret this verse. Sabihin natin, ganun pala. Okay lang pala gumawa kami ng kasalanan. After all, the Lord is at work with every decisions that we make. Now, I want you to be reminded of this. Oo, sinabi ng scripture dito that the Lord was at work in that bad decision. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, hindi aprobado ng Diyos yung decision ni Samson. Hindi niya aprobado pero inalaw ng Panginoon. So hindi porket inalaw at nangyayari, ibig sabihin kalooban ng Panginoon. Hindi approved ng Lord, pero inalaw ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi God is beyond time and space. He is outside time. He knows the future already. At kung babasahin niyo ang future, yung desisyon ni Samson na ito nag-cause ng civil war. And God knows it. And yet, kahit alam ng Lord na mag-cause ng civil war, kahit alam ng Panginoon na mali ang desisyon, inalaw ng ating Panginoon at ginamit ng Diyos yung kanyang pagkakamali to work all things together for the good of those who love Him. Hallelujah! Hallelujah! Kasi kung sasabihin natin, okay lang naman po pala, Pastor, basahin niyo ang buhay ni Samson from Judges 13 to 16. Bago siya namatay, naging alipin siya ng kanyang mga kaaway. Dinukot yung mata niya, namatay siyang bulag. Namatay siyang alipin ng mga kaaway. May consequences yung maling desisyon niya. Naghirap siya bilang consequences ng kanyang mga maling desisyon. Pero, ginamit ng Lord yung maling desisyon para ma-accomplish pa rin yung purpose niya ng Lord, and 3,000 Philistines was dead that very same day. Anong sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Because I feel like in my spirit that some of you ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, hindi tayo nakinig, sumuway tayo sa Panginoon, katulad ko. And yung guilt mo, kinakain ka from the inside. Sinasabi mo sa sarili mo, ma-accomplish pa rin kaya ang purpose ng Panginoon sa aking buhay? Sinuway ko siya, hindi ko sinunod ang utos ng mga leaders ko, hindi ko sinunod ang sinasabi ng Panginoon sa aking buhay. Pero I feel like God is telling each and every one of us, every person na nakakaramdam ng ganito na sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, I forgave you. Pinapatawad kita sa lahat ng mga maling naging desisyon natin. And because of that, because of the finished work of Jesus Christ, in His supernatural, I don't know how, God made a way through our sin. Kahit na yung ating pagkakamali, ginamit ng Panginoon to work it out for the good of those who love God. Kapatid, you cannot change your history, but God can definitely change your destiny. Your destiny through Jesus Christ, through our Lord, is secure. And despite of the failure, despite of that weakness, despite of that disobedience, God's agenda still push through. Di ba nagsiserve ka pa rin ngayon? Kahit sumuway ka before? Di ba nandito ka pa rin ngayon? Kahit na hindi mo sinunod ang Panginoon? Somehow God made a way to bring you back. Somehow God made a way to remind you that He still loves you. And His purpose for your life is true. No amount of sin can hinder the grace of God. Your sin is great, but your Savior is greater.
And I want you to be reminded of that. He's good. Matigas man yung ulo natin, mas matigas pa sa ulo ni Samson. Pero ang Panginoon natin, malambot ang kanyang puso na tanggapin tayo sa ating pagkakamali. At i-assure ka kapatid na because of the finished work of Jesus Christ, you are forgiven, you are redeemed, you are secured in His hands. He loves you. He loves you so much. Father, we thank you. You are a good God. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo sa amin kahit hindi kami katanggap-tanggap, sa pagmamahal mo sa amin kahit hindi kami kamahal-mahal. We just want to appreciate you, God, and acknowledge all the things that you have done. Katulad kami ni Samson, Panginoon, marami kaming pagkakamali, marami kaming pagkukulang, pero marami pong salamat. Labis-labis din po ang pagpapatawad mo. Labis-labis din po, Panginoon, ang pasensya mo sa amin. And so right now, God, we just want to acknowledge your sovereignty in our lives, that we cannot change what happened in the past. But through you, Jesus Christ, and through the finished work of Jesus Christ that happened 2,000 years ago, we are assured, oh God, that you can change, oh God, literally the trajectory of our lives. So God, I pray in Jesus' name for each and every one of us na nakakaramdam, Panginoon, ng condemnation, guilt, and shame. Lord, dalangin ko, Panginoon, katagpuin niyo po sila right where they are and remind them, oh God, that you have the power and you got this authority, oh God, to forgive us of our sins, to cleanse us from all our weaknesses, to cleanse us from all our transgression, Panginoon, and remind each and every one of us that because of the finished work of Jesus Christ, we are whole and we are forgiven. We just love you, God. Napakabuti niyo po sa amin. And so today, God, I pray sa lahat sa amin, Panginoon, na dumaan sa katigasan ng ulo, dumaan sa pagbibingi-bingihan, Panginoon, sa mga taong inilagay mo, sa mga leon na nilagay mo sa aming harapan to remind us, O God, of our disobedience. Lord, I pray that each and every person, Lord God, listening under the sound of my voice, makaramdam ng kapayapaan, pagtanggap, pagpapatawad na nagmumula sa iyo. We thank you, God, for all the things that you have done. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Glory to God. Palapakan natin ang Panginoon. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His word through this online platform.